morning. I'm Angelo Castro III. And I am Pauline Verzosa. Yes, we are Natawa not the ka. cast. Natawa ako, nabigla lang ako. Oy, thank you for holding the fort yesterday. Of course. We spent the day kasi with family. Yes, Oo. oo naman. Tapos today is my first official day for 2025, Happy New Year. 2025. Oo, mukhang we saw the news, no? Grabe yung mga balita. Oo, ang dami pa rin mga na-injure, taon-taon, no? Parang hindi pa rin tayo natututo. And they get younger, no? Yung mga nai-injure. Oo. Nakakatawa. Anyway, we're serving the news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. And kicking off today's countdown with firecracker-related injuries, some 141 more cases were recorded on New Year's Day. More than half of those were injured due to illegal firecrackers such as Boga, Five Star, and Piccolo. The total count of firecracker-related injuries now stands at 340 from December 22 to January 1. But the health department said the figure could still go up due to late reporting of cases. A 23-year-old man in Tondo, Manila was injured by a stray bullet. He was rushed to the Tondo Medical Center during New Year festivities. The victim suffered a minor hand injury. At least 6 incidents of stray bullets were recorded this holiday season. Mostly nakuha ito sa Tondo, Parola, and Baseco. Delikado to dahil lang kadalasan nagdadala mga bata. Meanwhile, another 23-year-old man in Cebu died after a firecracker exploded on his face. He reportedly approached a bombshell-type firework that failed to ignite. Tumama sa mukha niya, yun ang dahilan ng pagkamatay niya kasi malaking damage yung sa mukha. Grabe yung reports. Oo, nakakalungkot. Actually, yung 23-year-old na yan, Oo. parang vlogger pala siya. Which one? Yung namatay? Yung namatay, Okay. oo. And hindi daw na, parang hindi niya nakita na hindi pa pala pumutok. So, nung paglapit niya, sumabog sa mukha niya yung paputok. And ito, binivideo pa patuloy, I think, nung relative niya. Kasi Oo. they didn't realize na grabe na pala yung injury niya. So, he fell to the ground. He was taking content initially. Parang ganon, oo. And then, he fell to the ground, tapos hindi pa namalayan nga nung kanyang pamilya na, yun na nga, malala na pala yung injury na natamo niya at which led to his death. So, napakalungkot, no? Yeah, and I mean, you look at the statistics kasi that the DOH came out with, yung mga nararush sa hospital, ang babata, ang daming 19 and below is the Correct. majority, about 70 to 80%. The rest are 22 and above. Pero it just goes to show that kulang ang information campaign for the younger ones. Kasi the older ones, siguro natututo na, we've experienced all these, pero yung mga 19-year-olds, ang dami. May 8-year-old bata na putulan ng kamay. Oo. So parang, I guess, curiosity din yan ng mga bata. Pero Oo. dito pumapasok yung parental guidance, Yes, di ba? correct. Pati yung accessibility din ng mga paputok. Kasi ba't hanggang right. ngayon may nabibili pa rin na illegal firecrackers? That's right. We had Merrimon, I think December 31, we had Merrimon Live reporting from Bulacan. And they were selling bawang, whistle bomb, mga bawal na ibenta yan. Kasi bawal na po yung explosive firecrackers. Ang pwede lang is yung mga pailaw Correct. or yung mga quitis, gagawin pa sa designated fireworks area. So yung mga, ang alam ko rin mga pwede lang talaga magsindin ng fireworks is yung may mga legal licenses, Yes, that's di ba? right. Oo. Pero parang may nakita din ako, some of these injuries were actually caused also by, what do you call this, DIY fireworks. Yung boga. Parang yung boga. Parang boga na gawa-gawa lang din nila. Gawa-gawa. Kasi walang strict regulations on boga, how to implement that. Kasi paano nila i-define to? People do get a piece of PVC pipe, put ethyl alcohol, tas sisindihan ng lighter. Diba? Oo. So, mapapatanong ka, no? Kailangan ba ng total ban na talaga sa fireworks? Yeah. I mean, di ba? May nag-float ng idea. And tama nga naman, why not just join yung mga community fireworks displays, Yeah, I mean, manood masaya na lang. naman eh. O, tsaka maganda naman yung display na yon. So, and with that, you remove the risk of getting injured, of maputulan yung mga daliri, di ba? Kasi taon-taon yan naman yung laman talaga din ng balita natin. Don't be a statistic. Don't be a statistic, correct? And DOH also came out with, mind you, before we go, came out with a report that on December 31, leading up to January, sa umaga, critical ang air level index ng Metro Manila. Oo. So, report natin mamaya yan. not only na nasasabugan kayo, pati yung hangin natin nasisira. So there's no benefits whatsoever
to making paputok on New Year. Tama Oo. yan. All right, let's move on with our countdown. At top 9, the Department of Health reported a significant increase in road crashes during the holiday season. A total of 529 road crashes were recorded from December 22, 2024 to January 1, 2025. This figure was 31% higher compared to the same period last year. These incidents resulted in 6 fatalities, 4 of which involved motorcycles. And of the total cases, 459 were not using safety accessories and 94 were linked to drivers under the influence of alcohol. The health department also noted that the majority of the incidents, or 383, involved motorcycles. Nakita mo yung report mo, walang safety accessories, walang helmet. Iba, lasing. Hindi na natututo ang tao. And pag holidays talaga, okay lang naman mag-celebrate, Yes. diba? Okay lang naman na magsaya. Pero if you're driving or if you're gonna be on the road, it's very important na kailangan sober pa rin, di ba? And, That's right. And the keyword is responsible, Responsible. merrymaking. Oo. Ayun. Leave your car behind kung di mo kaya mag-drive. Correct. Kasi actually, hindi lang naman ikaw yung at risk of, di ba, of getting Correct. into an accident. Potentially, may mga bystanders pa na maapektuhan. Ito, grabe yung Yeah, look at kotse, that, no? oh. Tumagilid. Wow. No. See, that's what happens with a moment, ang tawag nila, a moment of merrymaking, of irresponsibility will cause a lifetime of regret. So, ikaw responsible ka ba nung over the holidays? Ay, oo. I mean, family-oriented tayo over the holidays. Not a sip of alcohol. Ayun. Oh, apple juice lang. Apple juice, why not? Sige, let's move on to the next. Placing at the 8th spot, back to work na tayo. Passengers are making their way back to Manila after spending the holidays in the provinces. Let's check in with Mobile Journal Evan Tarinque for the latest update from the Parañaque Integrated Terminal Exchange. Evan, nako, kala ko dyan ka na nakatira eh. Every single report, nandyan ka. So, gaano karami na ang ma-expect natin today or may, parang hanggang Sunday pa ang ang pinaka-peak na antayin natin? Yes, Diego, no? And na-expect nga ng pamunuan ng PITX na actually simula bukas, no, hanggang January 6, talagang dadagsa yung mga pasahero pabalik at paluwas ng Metro Manila dito nga sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. No? And as of this morning, nakikita naman natin, maluwag pa yung loob ng terminal, no? And almost nasa 44,000 na yung foot traffic. Pero konti pa yan. No? Actually, nakikita natin, pag inikot natin dito, no? Maluwag pa rin yung entrance dito at pag inikot din natin yung ibang parte ng terminal, ay maluwag na maluwag. Free to roam ang sitwasyon ngayon dito. No? Pero na-expect na nga simula bukas o mamayang hapon ay muling dadami yung mga tao dito dahil pagdating nga ng Lunes ay back to work na yung ibang mga kababayan natin. Diego? Oh, Evan, yung mga nandyan ba, mga pauwi lang or meron pa rin mga lumuluwas pupunta sa kanilang mga probinsya? Pulin, halo-halo pa rin. No? Kanina, may nakausap naman tayo no, na in-expect talaga nila na talagang dagsain itong past holiday season. No? Kaya ang ginawa nila, pinlano nila, after naman ng holiday, lumuwas, papunta sa kanilang probinsya. No? Sinakto kasi nila no, kanina dahil meron daw fiesta no, pagkatapos ng holiday season para hindi naman daw sila nakipagsiksikan. At yun nga, no, hindi sumabay sa bugso ng tao. Tinanong na rin natin kanina kung kamusta naman po yung pagbili ng mga tiket dahil isa nga ito dun sa talaga naging challenge sa ilang mga pasahero these past few weeks, no, yung paano makuha ng tiket. Pero kanina naman daw mabilis silang nakakuha at sinilip din natin yung ilang mga ticket booth ay talagang halos wala nang pila yung iba. Oo nga, Evan, the last year, yun ang right word, no? You showed us yung area na gano'ng kadaming tao. Could you just pan your camera or your phone a little para at least ma-compare ng mga viewers yung nakita natin last year and now? Okay, so last year, no, last week in December, no, makita natin talaga ito, puno-puno ng tao. Actually, may mga benches pang nakalagay dito just to accommodate yung dami ng tao. Pero ngayon, nakikita natin, we're free to roam. No? Maluwag na maluwag yung mga daanan dito sa loob ng terminal. No? At
Actually, nagdagdag pa nga sila ata, no, upuan sa taas, no, check din natin, mas marami pang extra seats sa taas, no, sa may second level ng terminal. Ngayon nga, marami pa rin upuan. So ngayong as of this morning, maluwag na maluwag pa rin. Ito nga, PITX. Oo, Evan, pero sa ngayon, maluwag pa nga dyan, pero baka sa mga paparating na araw, mas maging hectic yung situation, di ba? Kasi sabi nga ni Diego kanina, baka may nagbabakasyon pa, di ba? Next week pa talaga sila bumalik, so asahan natin dadami pa yung mga pasaherong dadaan dyan sa PITX. Pero doon nga sa mga may balak palang umuwi, ano ba yung mga reminders natin para sa mga pasahero, mga commuter, nitong pag-uwi nila after New Year? Yes, Pulino, paalala pa rin sa mga pasahero na dadaan dito sa PITX ay pinagbabawal pa rin po yung mga flammable materials, mga matutulis na bagay at mga barel. No? Simula December 20 nga hanggang January 1 ay umabot na sa 700 plus yung mga na-confiscate ng mga items. So talagang confiscate talaga nila itong mga items na to at yun nga, no, pinagbabawal at sinasabihan na huwag nang dalhin ito dahil hindi na makakasama sa biyahe ninyo yung mga bagay na yan, Pauline. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was mobile journalist Ivan Tarinque reporting live from the Parañaque Integrated Terminal Exchange. Now coming up, the smog covers Metro Manila skyline after the New Year revelries. And what's our top 2 leaders' message to the Filipino people this year? We are just getting started. We have more of our top news when Brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You are still watching Brunch here on One News. Uy, good morning sa mga usual suspects natin. Pero parang... Suspect ba talaga? Branchies. Oo, mga ka-branchies, kaso wala pa. Naka-upcoming pa rin sa ano eh. Pero memorize ko naman iba sa kanila. Si Sam Pokemon Go, si Gary Field, VJ, sino pa ba? Migs Ebron. Si Sir Ralph. Ralph Domingo. Oo. Ay nako, si Ralph Domingo. We Ano? bumped into him sa mall last year. Oo, kahapon hinahanap nila kayo eh. Pero Oo. ayun na nga, New Year, ano mo na ang mga cast. Ito ang day 1 ko. Yes, Oo. January 2. Oo, tapos by the way, Happy New Year pala sa lahat ng mga ka-branches. Thank you for a wonderful year last year. Tapos this year, good vibes lang tayo. Yes. Hey Angel, get well soon. Oo, get well soon. Alright, let's move on to the next. Going straight to our top 7, Metro Manila skies were covered by smog after New Year revelries. Smog is fog or haze combined with smoke and other pollutants such as those from firecrackers. With this, some people were seen wearing face masks. One public health doctor said overexposure to smog can cause several illnesses such as allergies. Kung wala naman po tayo talagang gagawin sa labas, okay, huwag na tayong lumabas. Okay, kasi nga po, more often than not po, nasisinghot, nalalanghap. The only way, siguro, mag-mask, okay, kung kayo po ay may asthma, may allergies, siguro po, you can take antihistamine for that matter. Until now, we're dealing with the same problems. Alala ko nung bata ako, my mom and dad always had me clean ears and nose. Right after the celebration. And you see yung black suit from the smoke. Talagang Yes. nag-iipon-ipon. Oo, kahapon nga on the way to the office, nung paglabas ko ng bahay, nakita ko nga yung langit and sabi ko, fog kaya to? Malamig lang kaya? Parang naging Baguio na yung Metro Manila. But then, syempre, when you realize nakakatapos nga lang ng New Year revelries, it's apparently from the bad air Yeah, quality oo. talaga yung mga paputok. Actually nga, yung pauwi, yung driving medyo madilim pa nung January 1, kala ko naka-off pa yung headlight ko kasi parang hindi gumagana yung headlight eh. Oo. Ay, actually, now that I remember, no, yung kotse na tumagilid kanina, parang nag-drive rin siya nung, I think January 1, after celebration. 12 a.m. At kaya siya, may binunggo siyang barrier kasi nga sobrang labo nung daan. Hindi niya na makita. niya makita. So, di ba, yung one of the effects nga of having all these firecrackers. At nabanggit nga ni Doc kanina, no, kung wala naman po kayong gagawin sa labas, wag na lumabas. At but if you really have to, lalo na kung pang trabaho, better to wear face masks para protected po talaga And be kayo. ready with your medicine kasi kahit hindi ka man prone sa asthma, it could cause a trigger daw an allergic attack because you're talking about critical
critical index daw ang critical level Yes. ang smoke quality, Lalo air na quality. sa Manila. Sa Oo, Manila. Manila City. Grabe daw, oo. Right, Okay. let's move on. Placing in at the 6th spot, the number of tropical cyclones has not risen over the past 4 decades, but their intensity has notably increased according to international databases. An average of 47 cyclones occur annually, and over the past decade, their maximum wind speed has increased by 5% from 182 kilometers per hour to 192 kilometers per hour. The frequency of Category 5 cyclones, which have winds exceeding 250 kilometers per hour, has also risen by 40%. This rise in intensity aligns with findings from the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC, which links climate change to stronger cyclones. So kumbaga from quantity of storms nagiging quality, in other words mas matindi. Oo. Parang napansin din naman natin yun na in 2024, no? There was a time, sunod-sunod yung mga bagyo. Oh, I think that was October. October, Diba? November, Yeah, yung stretch na yun, yung parang- the stretch of 3 na tumama sa north. Yes, oo. Pero when you take a look at their intensity, grabe rin naman talaga. That's why maraming mga probinsya, mga lalawigan, yung nasalanta. Yeah. So, it looks like it's only gonna get worse from here, no? Yung Yeah. in terms of quality nga ng mga tropical cyclones. Sabi nga ng Pag-asa, although we didn't hit the number of storms na that was forecasted to enter, pero the strength of each storm that came in daw, talagang iba-iba ang lakas nila eh. Dati kasi back in the day, it's talagang wind lang ang problema mo. Ngayon, wind, rain, oo. o meron ka The pang amount of storm rain. surge, di ba? So, ang daming binabantayan sa... Kaya minsan people are confused with the way the LGUs present from Pag-asa yung Kung news. signal number 1 lang, di ba? Parang... Parang ina-associate nilang signal number 1 with strong rain when it's just Oo, wind. oo. So meron pa rin tayong rainfall warning. Correct, Oo. correct. May storm surge warning. Naku, sana mapaghandaan natin ng maayos yung 2025, ano? For sure, marami na ng mga bagyo, mga sama ng panahon ang posibleng dumapo sa ating bansa. And of course, lalo na yung intensity niya. Ayoko sana ipasok Paano yung mga flood control projects sa Ayun, Metro doon na Manila? pumapasok yung Asan na yung flood flood control? control. We will see it this year, kung yung sinasabi yung flood control projects efficient na. Yan. Oo. All right, let's move on with our countdown. Now, in other news, the Health Department sees an increasing trend in non-communicable diseases following the holiday season. Now, these include stroke, acute coronary syndrome or heart attack, and bronchial asthma. 8 Sentinel hospitals across the country recorded higher cases during this holiday season. Health authorities called on the public to observe a healthy lifestyle and other preventive measures. Let's talk more about non-communicable diseases. Lifestyle medicine physician Dr. Dex Makalintal is now joining us via Zoom. Hi, Doc Dex. Happy New Year. Happy New Year, Doc. Good morning. Doc? Doc, parang nakamute lang. yes. Ayan. Happy New Year, Doc Dex. Diego. Happy New Year. Happy New Year, pal. Ayan. Doc, ano ba itong mga non-communicable diseases na yan? Anong mga halimbawa ba nito? At ba't tumataas po ito after ng New Year? Simply put, yung mga non-communicable diseases, ang tawag talaga din dito are yung lifestyle-related diseases o yung mga sakit na nakukuha natin sa mga uri ng ating mga pamumuhay. So kasama dito yung ating mga hypertension, diabetes, even sakit sa puso, some forms of cancer, no? And then yung ating mga iba pang mga katulad yan. Even yung chronic kidney disease, pwede din po yan na nasa non-communicable diseases. So nakakakita tayo dito ng rising trends ng non-communicable diseases usually after the holidays kasi kasama dyan yung ating mga pag-inom, no, yung masyadong matatamis na nakakain, masyadong matataba na nakakain, sumosobrang dami ng pagkain That's right. during the holiday season. Doc, may impact ba ang stress din? Kasi aside from yung sinasabi mo dahil sa kinakain, madami rin sa stress dahil ang daming Yes. Christmas party, ang daming regaluhan, diba? So may Yes, impact ba oo. ito sa sinabi mo? Yes, pasok na pasok ito, Diego, sa mga non-communicable diseases, yung stress-related diseases natin. So, even yung mga stressors natin, yan yung mga nagdudulot ng ating mga stress at ito rin yung mga nagdudulot ng mga problema in the long run. Yes, tama ka, nakasakasama din dito yung stress. Even yung sleep Doc, I'd like to touch up a little on that before I take it to you. Kasi we spoke with Doc Joseph Lee right before the
mag-shift tayo to this new year, he also mentioned about what you call a lifestyle sickness syndrome, which happens only on holidays or after holidays. So, is this very similar sa binabanggit mo? Yes, kasama rin yan, ano, yung lifestyle-related syndrome o yung even yung mga tinatawag natin na holiday heart syndrome, kasama din yan. No, kasi kapag nga tayo ay pumapasok sa ating mga holidays, kung titingnan natin, ang daming nagdaan eh. Nagpasko, tapos we're entering the New Year's. Merong iba magse-celebrate pa ng mga fiesta, no, sa mga karatig bayan natin, no. Yan, dami kasi nakakain, no. At saka itong mga holiday heart syndrome na to, itong mga lifestyle related diseases nga na to, kasama rin dyan yung sa mga kinakain at saka mga iniinom. Sa dami ng festivities, no, kung mapapansin natin, even dito sa mga files natin dito, meron tayong mga makikita na mga nagiinuman. Masyadong matataba yung mga nakakain natin. Lechon na yun. Mga lechon, mga ganyan, mga crispy pata, mga chicharong bulaklak, lahat ng to matataba, no? Lahat ng to magkakasama rin yan sa mga inom kasi kasama din yan kapag mga pulutan, no? So yung mga yan, masyadong mataas sa mga trans fats, saturated fats, even, no? Yan yung yan yung nakikita na link sa mga tumataas na sakit sa puso, cholesterol ninyo, so ayaw po natin doon. Oh, pero tayo kasing mga Pinoy, talagang mahilig tayo kumain, Doc Dex, di ba? Pero ang tanong dyan, paano po ba natin maiiwasan na yung mga sakit na ito? Is there a way to reverse yung effects nung lifestyle choices natin over the holidays? Pang ano na rin, pang New Year's resolution ng mga viewers natin? Tama, no? Sa dami kasi din ng mga nangyayari ngayon, no? At saka yung mga kinakain natin, pwede naman natin na matulungan na mai-control itong mga lifestyle-related diseases na to. Yung sinasabi na reversal, ito po ay questionable pa. Pero sa ngayon, ang masasabi natin that this is controllable or we can put these lifestyle-related diseases, diabetes, hypertension, into remission o yung kaya natin itong kontrolin, no, as much as possible. So, pwede, no? Ang technique lang naman talaga dito, very, very, very simple lang naman. No? Pwede naman po kayo kumain ng mga ganyan. Yung mga ulam, keep it at 1/4 of your plate. Yung mga carbohydrates, keep it at 1/4 of your plate. And then yung inyong mga other 1/2 of the plate, pwede nyo po lagay ng mga mas maraming non-starchy vegetables. Yung mga green leafy vegetables, other colored vegetables, damihan nyo yun, no, kasi mas mataas yung fiber na makukuha ninyo. And then, dawihan nyo rin po yung makakain nyo na gulay as much as possible. At mas unahin nyo yung gulay, tapos protina, tapos yung inyong carbohydrate source. Ganun yung gawin na paikot, no? Gulay, protina, kanin, gulay, protina, kanin. Ganyan yung sila kainin. At makakatulong po yan sa puput into remission ng inyong mga sakit. Ano mamang payo mo, Doc Dex, sa mga nagsasabi, this new year, i-workout ko na lang yan and I would eat what I want. Marami yan. Bahala kayo, my plate, my mouth, mga ganun sila. Pero Yes, nag-workout naman ako. Useless ba ang pag-workout kung ganyan din naman ang kinakain mo? Kung araw-araw ay ganyan din naman ang kinakain mo, medyo useless yung pag-workout, no? Pero sabi nga natin, kung sa ngayon, sabi nga lagi na lang siya sabi kada taon, New Year, New Me. Kung talagang New Year, New Me po tayo, yes, mag-ehersisyo po kayo, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw at kumain pa rin kayo ng Para tama hindi agad para buhay ay pumanaw. bumaba. Oo. Natawa ko, para hindi agad. Oo nga, Doc, before we let you go, kasi you were talking about interesting, I wanted to ask you, di ba, a lot of people are tinatanong, ba't ang daming namamatay daw sa January? Kaya tugma tong sinasabi mo, kain, stress, and you said there's no way to reverse it. There is a way to Improve. put it into remission. To control. Or is Yes, there a you way can to control. improve it? Pero nandun na yung to improve damage. Naroon na yung damage, especially halimbawa if you have kidney problem, no? Kapag tumataas pa rin yung inyong blood pressure, pasok pa rin ang pasok yung pressure dyan, pwede pa rin po madamage yung kidneys ninyo. That's why we want to put your hypertension into remission, we want to put your diabetes into remission, para nang sa ganoon, kontrolado po natin itong mga sakit. At habang kinokontrol natin itong mga sakit na to, nagiging control din po yung inyong mga comorbidities at nakokontrol din po yung mga epekto nito sa inyong mga katawan. Ayan. Well, naubusan na po tayo ng oras, but thank you very much for sharing some tips for us this New Year 2025. Maraming salamat, Doc Dex Makalintal. Anytime. Yan yung mga New Year, New Me advocates. Pero ang importante pala ay magpa-check. Kasi you wouldn't know rin naman, di ba, kung may diabetes ka na. That's the key. Kain ka ng kain. You said it. Magpa-check, huwag ka maghihintay na sumakit ang isang parte ng katawan mo. Just have yourself check. Annually. Annually, yan. Alright, let's move on.
Going to the fourth spot, thousands of families spent the new year in evacuation centers as Canlaon volcano continues to exhibit signs of unrest. The National Disaster Risk Reduction and Management Council reported that more than 6,600 families remained displaced during the holiday season. Since December 24, Canlaon has emitted ash 38 times. Meanwhile, 187 volcanic earthquakes and 58 tremors have been recorded. The volcano has been under alert level 3 since its eruption on December 9, 2024. Furthermore, the Office of Civil Defense has advised local governments on Negros Island to prepare for the possibility of an alert level 4. Ayan, so possibility, ganun naman ang preparation nila, sabi nila is when they prepare, they don't prepare to downgrade. Laging, even if it seems kakalma na, they always prepare for a possible upgrade. Well, lagi namang okay yun. You prepare yourself for the worst case scenario. Yeah, kahit na, syempre, di ba, hassle yan nung holidays to spend Christmas, New Year sa evacuation centers. Pero it's better to be on the safe side na rin, di ba? At pero sana hindi na nga magkaroon ng malaking pagsabog si Canlaon volcano. Kasi aside from yung damage that it can cause sa environment, the air quality gets affected around the area, and long term pag-emit daw ng yung may specific damage daw sa mga birds around the area, the trees nagiging grayish. So may epekto kasi siya. But we're also taking a look at other volcanoes. You have Mayon, you also have Taal volcano. These are active volcanoes. Medyo kalmado lang sila ngayon. Chill sila ngayon. Naalala ko nung 2020, remember yung Taal? Oo, papasok ng pandemic. Umabot na Metro Manila. Correct. Tsaka mga January siya pumutok eh. Parang start of the year, tapos parang tuloy-tuloy na siya. Nag-COVID, di ba? Parang medyo masama yung start. I remember that year nagsimula na matay si Kobe Bryant. Yes. After that, si Taal nag-emit ng ashfall sa Metro Manila. Tapos yung pandemic na. Tapos nagkaroon pa ng COVID. Sana hindi na maulit. Ayoko na yun. Mamaya may makakausap po tayong feng shui expert. Pampaswerte na lang. Naku, buti binanggit natin yung mga malas na yun para maiwasan natin, no? Alright, let's continue with our countdown. And now on our top 3, the ongoing preparations for the Traslasyon this year. We have updates from our mobile journalist Marymon Reyes, who is reporting live from Quiapo, Manila. Hi, Marymon. Ako, malapit na nga ang pista ng itim na Nazareno. Kamusta naman ang paghahanda para sa Traslasyon ngayong 2025? Good morning sa inyo. So far, kung titingnan nyo dito sa likuran ko, hindi pa kasing gulo talaga tulad ng ine-expect natin. Pero dahil nagkaroon ng changes pagdating sa pagbabasbas ng replicas at saka mga standards ng mga poong Nazareno. Dito kasi sa may likuran ko, dyan na ngayon nakahilera yung mga replicas, and be it kung manggagaling pa sila sa mga Pampanga, yung mga puro, kumbaga na sinasabi nila, o yung mga individual lang na may dala silang kanya-kanyang mga replika. Iba kasi ngayon ang proseso, doon na sa may footbridge ang pinaka-blessing, hindi na dito sa harapan ng simbahan. Pero ine-expect kasi nila na mas marami pa rin ng mga tao, 900 estimate na registered na napupunta from Luzon. Pero since meron mga hindi nagrehistro, panigurado daw, abot pa sa libo-libo yung mga inaasahan later on. Ang pagbabasbas kasi mangyayari ng 1:30 p.m. onwards, kaya medyo tahimik pa dito sa likuran natin. Over 350, pwede umabot ng 500 ang ide-deploy naman ng MPD sa paligid ng Quiapo para sa araw na ito, as well as sa mga susunod pang araw kung saan may mga activities pa na gagawin dito sa Quiapo. Pero, ine-expect din nila na yung influx ng mga tao dito ay sobrang dudumog, lalong-lalo na sa January 9, kaya magkakaroon ng road closures by that time. Pero for now, eto pa tayo, mapahirapa pa ang paligid ng Quiapo, pero mamaya 1:30 makikita na natin yung pagbabasbas. Marymon, do you have any word from the police or yung pamunuan ng simbahan as to ano ang possible estimate sa January 9? Kasi may nagsasabi na mukhang this year might see a bigger crowd. Yes, actually, ang nasabi sa atin dito nung nakipag-usap tayo sa ilang mga representative ng pulisya, hindi pa raw sila makakapagbigay ng estimate numbers, pero it's either madadagdagan pa raw o posibleng madoble yung numero compared last year. Kasi nga, last year, comeback after 3 years into the pandemic. Pero ngayon, since mas maluwag naman na ang pagkakataon para sa mga social gatherings or activities tulad nitong Traslasyon, mas darami pa raw talaga. Pero pagdating naman dito sa mga replicas or mga standees, over 900, 1,000 or 1,500 yung magiging estimate ng lahat ng pupunta dito para mabasbasan. And
mas marami na to kasi hindi na 2 days yung pagbabasbas. Ngayong araw lang magaganap ang pagbabasbas ng replica. So, dito talaga pupunta lahat ng mga tao from Luzon para sa pagbabasbas. Marymon, parte kasi yan talaga nung festivities para sa pista nga ng Black Nazarene. May balita na ba for January 9 kung pareho pa rin yung ruta? Ano yung mga ruta na dadaanan nung imahe nga ng Black Nazarene? Last year, almost 15 hours pala yung tinagal nung prosesyon, no? So this year, ano ba yung pwede natin asahan? Actually, mamaya abangan natin kasi mukhang magkakaroon din ng parang pressure para malaman kung ano yung final route, yung scheme ng madadaanan pagdating sa traslasyon. Pero for today, ang pinakaalam natin para sa replika, dito sa Quezon Boulevard, ang simula ng paglalakad ng mga replikas papunta doon sa footbridge para sa pagbabasbas. Ang sunod na lalakad ay yung mga nandito naman sa Villalobos, tapos yung nandoon sa may Carriedo. Magkakaroon nga lang ng counterflow na magaganap dito sa may Quezon Boulevard dahil nga raw doon pupunta yung mga replicas papunta sa footbridge. So, ina-anticipate nila na pwede talagang magkaroon ngayon ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Pero rest assured naman, since mga nakakalat dito ang pulisya, magagabayan naman daw lahat ng mga deboto. Pero taon-taon kasi yung mga devotees talaga na yan, they really flock dyan sa may Quiapo para mag-participate, nagdadasal o kahit mahawakan man lang nila yung imahe. Yes. Marymon, may nabasa ako, may yung Quiapo Church nagpaalala rin sa mga scam dyan daw sa Quiapo. Ano ba yung mga ilang scams na dapat i-anticipate ng mga devotees, yung mga humihingi daw ng offering kahit na hindi naman daw taga-simbahan? Yes, Pauline. Actually, yan yung isa sa pinaka-inaabangan din ngayon or ina-anticipate ng mga pulisya. Marami din kasi yung mga naglalako dito at ginagamit ang pangalan ng Poong Nazareno para makapag-solicit o makahingi ng donasyon. Pero yung iba kasi ang sinasabi, sila raw ay mga nanggagaling dito sa simbahan. Pero in reality, hindi talaga ginagamit lamang nila ito para makakuha ng pera at maibubulsa nila. So para sa mga pupunta dito sa Quiapo, either first time nila o second time or pang maraming beses na nilang punta dito, mag-ingat na lamang sa mga ito. Kung gusto daw talaga na mag-donate sa simbahan, pwede naman dumiretso dito sa loob at doon ihulog sa kanilang mga donation boxes. Pero kung manggagaling naman sa kanilang puso yung pagbibigay sa mga beggars o yung mga vendors na nandito rin na nagbebenta, sa kanila naman na nakasalala ito. Basta siguruhin na lang nila na safe sila at hindi sila maagabyado doon sa sitwasyon. May mga paalala ba, Marymon, sa mga dadalo today and sa January 9 na we need the public to remember? Kasi sometimes may nagdadala ng malalaking bag, nagdadala ng litro-litrong tubig, may mga bawal pala. Baka may reminders ka. Yes, ang nakita natin, bawal magdala as much as possible ng malalaking mga bags. Clear bags ang pinaka-pinapayagan o ini-encourage na dalhin. Pero since sa dami ng mga tao, pwede pumatak ng milyon-milyon, lalo na on January 9 ang pupunta dito, mahirap kontrolin o sabihan na dapat clear bags lang ang dala nila. So as much as possible, small bags lang, yung madaling ma-inspect. Bawal ang sharp objects, of course, ang barel, bawal. Even ang liquor, bawal din yan. And kahit na anong objects na pwedeng mag-cause ng gulo, lalong-lalo na pag nagsiksika na ang mga tao dito, maraming pwedeng mangyari. And paalala rin sa lahat ng mga tao na pupunta sa Quiapo, maging alerto sa mga pickpocketers o mga mandurukot. Kasi usually dito sila kumukuha ng pagkakataon. Pagkadikit-dikit ang mga tao, makakapuslit sila sa mga bulsa o mga bag ng mga pupunta dito sa Quiapo. Okay, maraming salamat para sa mga update mo. That was mobile journalist Marymon Reyes. And we're done with the holidays. May isa pang malaking event na ina-anticipate natin na sa madaming tao. Oo, every year. Every year. Yung traslasyon. January 9. Oo, actually I had the opportunity to go, I think 2019. Naka-attend ka na? Yes, nag-cover ako. So, how was it? Oh, it was a great experience. Parang naman talaga siya. Define great. Enlightening, yung parang Talaga, nakikita mo kasi yung iba yung passion feeling talaga. may kita mo yung passion ng mga tao kung ba't nila ginagawa yun. For them, kasi yung family member nila na-heal, Yes. gumaling. So, nakikita mo talaga yung devotion nila and it's something to look forward mga patron nila. Yan. Oo. Alright, don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us. Welcome back mga ka-brunchies. You're still watching us here on One News. Ayan, kanina pinag-usapan natin mga lucky charms, di ba? Oh, yeah. Mga pampaswerte ngayong 2025.
Kailangan ko yan. Kailangan natin lahat. Kailangan Oo. natin lahat. Alright, so let's find out what the Year of the Snake has in store with Feng Shui expert Johnson Chua. Hi, Coach. Good morning. Hi, hello po. Good morning. Good morning po to everyone. Happy New Year po sa Happy inyo. New Year. Thank you for joining us on the show. Ayan, nako, Coach Ayan, Johnson, tapo. ang tanong ng marami, no? Sino ba ang saswertehin ngayong taon at sino Oo. naman ang hindi masyadong saswertehin? Yeah, so far naman itong 2025 year of the wooden snake. Okay, meron tayong top 3 animal sign para for the year. Okay. So these are the people who are born in the year of the rooster, year of the monkey, tsaka year of the horse. Yan, silang tatlo. Naku, wala ako dun. Wala. Ano ka ba? Year of the Rabbit. Rabbit. O, rabbit daw, Coach. Ano ba ang kapalaran ng rabbit this year? Yeah, yun nga lang po, no, yung sa mga dapat na maging maingat para for the year is rabbit, ox, and pig. Yun lang. O, pig ako so eh. ganun po siya. Although no, pag-usapan natin si rabbit, hindi naman siya totally negative or malas. No? Total, sabi nga natin, there's no such thing as malas. Lahat naman po ito is nagiging gabay or para to increase our awareness para alam natin kung anong area ang papalakasin natin, anong area ang dapat natin ingatan. So sa mga Year of the Rabbit kasi, in terms of career luck, medyo may mga signs of expansion nga sila. Signs of level up, may signs of fame or recognition. So Pero that means ano yung catch more daw? project po sa inyo. Coach. Diba? More project. Oo. Although ang catch lang kasi doon, magiging maingat tayo sa emotions natin kasi may mga hidden conflicts. So pwede kasi may mga Ala. conflict na pwede mangyari na minsan nakaka-affect yun sa emotion ng rabbit. Eh ang rabbit po kasi medyo emotion-driven po kayo eh. Yes. Minsan pag nagda-down yung emotions nyo, hindi mo mabigay ng 100% yung sarili mo. Diba? Parang like that eh. Kaya nga, Coach, ang rabbit Yeah. madaming anak eh, di ba? Emotion-driven. Eh, si Pauline naman, Pauline, ano ang sign mo? Ikaw Pig. naman, Miss Pat. Pig ako, Oh, Coach. pig daw, Coach. Oh yeah, Year of the Pig. So Year of the Pig naman kasi because of for the year din is one of the medyo, ang kalaban kasi ng snake is the pig eh. So that's why we need to be more careful. Diba? Kasi kapag kalaban mo yung taon, that means sometimes things may not go along on your expectation. Kaya siguro ang pinaka-strategy natin para for the year is don't expect too much, go with the flow, tapos manage lang natin yung mga risk natin. Then doon, hindi mo masyado maramdaman yung problems. Diba? Kasi sabi natin, kunyari, alam natin malakas yung alon, pero sumasabay ka sa wave ng alon, ini-enjoy mo yung pag-wave niya, hindi mo maramdaman masyado yung obstacles of the year. Ayan. Ganon siya. So we need, that's why we need to be more careful din talaga sa emotions natin. Oo. So, chill muna mga pig, mga Year of the Pig this 2025. Alright, piggies, chill down. Oh, pero Coach, ano ba ang mga negosyo? Nako, yung mga gustong mag-invest ngayon, anong mga swerte na businesses sa Year of the Wooden Snake? Yeah, para naman sa wooden snake, no, meron kasi tayong mga top 3 no na mga magaganda rin mga sa business na related, mga mga element na related sa metal, sa water, and partly sa fire pa rin. Okay? So, when you talk about like sa metal, ito something to do with maybe mga technology, mga sa systems, mga ganyan siya. So, mga nag-i-innovate, okay, mga pumapasok na ngayon sa mga AI world, diba? Ganun, kasi with the play of the social media now, medyo kailangan din natin siya. And also, medyo gusto rin natin, pasok na rin tayo sa mga robotics eh. Oo. Diba? So, much more, yung gusto natin, much more fast and efficient, mga ganun klase. So, machineries. Yan. Okay. Hardware or construction, di pa rin naman nawawala. So, there's always a good, pa rin dyan, although mataas lang yung competition. Okay, kasi medyo, syempre, with the inflation, tsaka sa competitiveness ng presyo natin ngayon. Ganun siya. Oo. And water naman has something to do with mga logistics. Yan, anything to do with mga like delivery and transportation. So, partly malaki ang demand dyan. Okay, although maging maingat tayo kasi snake year is a travel accident year, which is, alam natin, nasa lubong na tayo ng mga ilan itong December ng mga travel disasters, accidents. Yeah. So, medyo pahapyaw na kasi ng snake yun. That's why we need to be more careful pa rin sa mga accidents. No? Although, transportation still in demand, tsaka mga tourism is partly still in demand siya. So, medyo, I think, okay pa rin po siya. Naku, mababawasan pala yung mga bucket list this 2025 sa travel. Sa biyahe-biyahe. Oo, pero ito Coach, ang lahat ng maging ito, maingat lang. well, ano pa naman 'di ba? Sa January 29 pa kasi ang Chinese Lunar New Year. So, dun pa po talaga Yes, opo. ang lahat ng mga pampaswerte na to, tama po? Tama po, yes. January 29 pa po talaga mag-e-effect itong mga sinasabi natin. Although, syempre parang bagyo lang po yan. Pag sinabi mo ang bagyo darating ng Friday, minsan yung hapyaw
hangin na Correct. hinihila niya. Minsan nararamdaman natin mga Tuesday pa lang. So, originally itong December, tsaka itong January, medyo nagpaparamdam na ng konti si Snake. Ayun. Pero ang talagang yung mata niya na pagpasok is itong January 29 pa. Yun yung officially mag-start ang Year of the Snake. Yeah, Coach, you're talking about yung masaswerte, but of course naman alam natin yung general symbol ng ahas, no? It's not so positive. Ano ba ang pwede natin na ma-expect na, let's say, on the Para for the unlucky year. side? Marami bang ahas? Unlucky side. Yeah, ahas kasi. Alam mo naman, Coach, diba? Madami bang ahas sa taon na to? Kumbaga ba, ayoko man literally gamitin ng ahas as a description ng ahas. Kasi sa atin kasi pag every time narinig natin ng ahas is Parang syempre negative. pangit agad, no? Yes, negative agad. Oh, no? tas Pero Coach, for me, nagkataon I pa want- na election Yeah. daw, Year of the Snake. Oo. Yun nga po eh. Pero kung tutusin naman, for me, pwede ko sabihin kasi na hindi naman wag natin tignan na bad ang taon. Okay? Kasi life must move on and we always see the positive side. Mas lalo na ako, ang approach ko kasi lagi sa feng shui is think positive, feel positive, and act positive. So, ang maganda naman kasi sa snake people are, they're very clever, they're very wisdomic, okay? Magaling sila sa mga creativity, mga like that. No? That's why I call this year is a creation and transformation. Okay? Tignan mo ang snake as a creation and transformation. From the word creation, because of the creativity ng snake, we can create a lot of new ideas, new plan, new strategy. Diba? Parang ganun siya. Or new product, new business. So, that means napaka-promising ng taon na baka maraming mga bagong produkto at magagandang racket or negosyo na naman para for sino man ang gustong pumasok or magkaroon ng financial investment. Okay? So, we can say na it is a good year. Diba? Although, alam natin kapag lahat kasi is papasok sa competition, very competitive nga lang yung taon. Kaya hindi maiiwasan maraming conflict at away. At saka minsan, doon napapasok konti yung ahas na mamaya, may mga traidura na nangyayari, at saka scammers or cheaters. But still, see on the positive side because there's a creation that's happening. And then another thing, the transformation. Because we know that the snake is just like shedding its skin, di ba? Yeah. So, yun ang siya. So, ang transformation naman is a lesson for everyone na kung meron man tayo mga bad habit or mga hindi natin gusto, baka pwede na natin sila i-change this year. Kasi marami rin mga changes na pwede mangyari sa paligid natin. Sumabay lang din tayo, maging adapt tayo sa nangyayari din. At saka, although, wag tayong sumabay naman sa fast pace ng taon. Yun lang yung medyo warning ko lang kasi chances ang snake year sobrang bilis. That's why everything becomes volatile. Especially on the money markets or what's happening now, the currency, mga ganon. Masyado magalaw yan. Oo. Yeah. Pero Coach, so ngayon bang Year of the Wooden Snake? Ito, pinapatanong. Oo. Swerte daw po ba bumili ng buhay na ahas? Mag-alaga ng ahas? Oo. Originally po, hindi po siya part na ng feng shui. Okay. Okay? Kasi kung tutusin, hindi, ang snake year is just a presentation of the characteristic or personality ng snake, but not literally the snake na animal. Ganon siya. Okay? Kasi pag sinabi ko kasi ng swerte yung snake na pagbili, pati yung mga taong ayaw ng snake, baka mapabili, tapos Oo matuklaw nga. sila. Ako, bibili na sana ako, Coach eh. Pero Coach, ito, last question na po. Ano po ba yung mga lucky colors or yung mga pampaswerte, pangontra sa mga malas na pwede nga gawin in general ng mga tao for this Year of the Wooden Snake? Yeah, bali sa wooden snake, ang pinaka-lucky color na kasi natin is pasok tayo sa mga metal, water, and earth. So ito may kinalaman sa blue color. Blue. Blue color as water, okay, especially for to enhance focus and calming. Yung metal naman can be plainly white or gray or pwedeng mga silver or gold na mga metallic colors because this one enhances naman good resources. Habang yung yellow naman, it enhances stability. Yan, it represents the earth. Kasi kung magalaw yung taon, gusto natin mas more kalma tayo at mas medyo stable tayo. That's why yung yellow can help us para more maging mapalakas natin yung trust. Parang ganun siya. Yeah. Ayan. So, mamimili na tayo ng blue, ng yellow, And, ng gold, silver, lahat Hindi na. na tuloy yung pagbili mo ng ahas. Basta yung ahas, hindi na pala kailangan. Hindi na Buti kailangan naman, bumili that's for good now. news. Alright, pero maraming salamat for sharing all those tips and for joining us here on Yeah. Brunch this morning. That was Feng Shui expert, Coach Johnson Chua. Okay, thank you po and Happy New Year. Happy New Year! All right, let's move on to our next. On our second spot, President Bongbong Marcos will not attend the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump.
He will be represented at the January 20 event by Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez. Malacanang added that there is no confirmation if Marcos will visit the U.S. to meet with Trump in the early months of 2025. Trump is set to return to the White House after beating incumbent Vice President Kamala Harris in the 2024 elections. And no cause for concern dahil since the 1800s daw, heads of state were never invited naman on a professional level. Maybe si Trump invited lang si Xi tsaka si another world leader pero informal invitation. Oh, ayun. Kasi it's a security nightmare, especially given yung situation daw ni Trump. Pero si PBBM, pati si Trump, I heard, di ba, may relationship sila before? Because they actually know each other. the building of narinigalo ni the late President Marcos Sr. kay Imelda Marcos was the Trump Tower, tapos they sold it to each other. Oo, parang Then sana pala may-ari dati. No? Sana pala, marigaluhan din ako ng building. Sa New York, di ba? New York pa. Naku, mahirap na. Masabi tayo. Let's move on. Sige na, top 1 na. And now on to our top 1 story are our top 2 leaders. President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte joined the Filipinos in welcoming the new year. Marcos said he hoped for citizens to embrace the mindset of using the new year as an opportunity to learn from lessons. He also highlighted the resilience shown by Filipinos following the string of calamities this year. In a separate video statement, Duterte greeted Filipinos for the new year with a similar message on resilience and hope. She said, 2024 has tested our resilience and shaped us as a people who stand for justice and progress. Pero the word resilience has been used loosely. Of course, sabi nila, resilience has to be partnered with preparedness. Correct. Kasi kung puro resilient ka, but you never prepare, you're just repeating the same old mistakes. Oo. Uy, ito rin si Coach Johnson, actually na-share niya kagabi. Si VP Sara, a year of the horse. She's horse siya. Okay. Tapos si PBBM daw, year of the rooster. Oh. So parehong sign nila, swerte daw this 2025. Aba. So what? And, Swerte sila pareho sa election. So tingnan natin yan. Tsaka sabi din ni Coach Johnson, baka raw magka-unity ulit because this year is about transformation nga. Pero hindi rin natin tinatanggal yung possibility na, as you mentioned, di ba? Year of the snake kasi. A transformation because you shed your skin. What if you shed your skin more than once this year? Ay, diba? Oo nga naman, di ba? Nakakailang palit ka ng balat. Traidor ka na talaga. Pero, so yan, some things to look forward to this 2025, no? So yung sa'yo, Pig, just go with the flow. Go with the flow. Ikaw, ano ulit sa Rabbit? Mag-ingat lang. Magandang career. Magandang career, pero mag-ingat how you decide, di ba? How you decide things kasi baka magkamali. Tsaka yung emotions daw. Masyado daw ako emotional. Emotional ka ba? Tanungin ko nga si Ate Angel. Medyo. Uy, pero thank you guys for another, day 2. This is day 2 of 2025. So far, so good. Thank you, everyone. Tsaka yung mga New Year's resolutions, yung mga, wag lang exercise, kailangan tamang pagkain. Ano sabi ni Doc Dex? New Year, new me? Parang gano'n. Oo, parang gumalaw-galaw para hindi pumanaw. Parang gano'n Gumalaw-galaw pa, hindi pumanaw. Alam mo, every year na lang narinig ko yan. Sana this year, all of us at least can check off a few boxes off our New Year's resolutions for once. And don't look at it as a new year, new start, but rather a continuation of last year, which we can improve upon. Very well said. Sige na, mic drop. Okay na yun. Pow. All right. Thank you very much, everyone, for joining us. Pauline, thank you for filling in for Angel. It's a pleasure to be with you again. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us or join them again tomorrow. I'm Pauline Verzosa. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.